We are starting our series called OPM. It's part 2 because last year we did our OPM. So marami na tayong napag-usapang mga kultura ng Pilipino and compared it with scriptures and see tama ba tong kultura? Paano ba natin mariredeem tong culture na to? So for the next 4 weeks, we'll look at 4 new sets of culture that we have as a nation. In light of scripture, anong mako-comment natin doon? At hopefully marami po sa atin dito tamaan after 4 weeks. Bato-bato sa langit, tamaan ka sana. Okay, with what we're going to talk about. Dahil ako, tinatamaan na ako habang gumagawa pa na ako ng message. Title pa lang medyo convicted na ako sa mga kasalanan ko, no? And what we'll do is, at the end of 4 weeks, our goal is that we would adopt a biblical worldview. Kung ano ba talaga gusto ni Lord para sa nation natin. What are some cultures that we need to redeem or change and restore it back to its original purpose, no? Ngayon, bago tayo magsimula, meron lang akong online poll na ginawa sa Facebook. Sinulat ko, Pinoy ka kung, and I had so many answers in our Facebook. And here are some of the answers given to me sa Facebook. No? Pinoy ka kung, number 1, lumilingon ka kapag may sumisit-sit. Alright? So alam mong Pinoy na Pinoy. Basta kahit hindi ikaw yung tinatawag, gumaganong ka. Alright? Number 2, kaya mo magturo ng direksyon sa pamamagitan ng iyong nguso. Alright? Saan bang CR? Okay? Pag sa ibang bansa, nasampal ka na, no? Alright. Number 3, frigidaire ang tawag mo sa ref. Okay. Nasa frigidaire lang. Okay. Nandun yung hamburger. Okay. Number 4, may walis ting-ting at tambo sa bahay mo. Panlinis mo ng carpet kahit may vacuum cleaner ka. Yung pa rin yung ginagamit mo talaga, no? Number 5, kumakain ka ng inihaw na dugo ng manok. Uy, yan, sarap. Okay. Adidas. Okay, hindi sapatos yun. No? Pag Pinoy ka, alam mong... Okay. Paanong manok yun? Isaw ng manok. Okay, balon-balunan and all of this, ano yan? Yan yung kinakain mo. Helmet, kwek-kwek, puwet, isaw, Adidas, chicharong balat, atay, balon-balunan, korbata, no? Sipin mo, talagang sulit na sulit yung manok sa atin, no? No waste. Okay. Pinoy lang makakagawa niyan. Alright. Mahilig kang sumingit sa pila. Enrollment. Ayan yung mga enrollment, no? Number 7, nagvi-video okay ka kapag Sabado, Linggo, Martes, Lunes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. Araw-araw ka nagvi-video okay. Number 8, umuusyoso ka kapag may aksidente. Okay. Kaya laging traffic. Okay. Pumapalakpak ka kapag lumalanding ang eroplano sa airport. Yeah. Tapos pagbaba mo, dami mo reklamo. Initan man, traffic na naman. Pero palakpak ka naman, palakpak. Okay. Ngayon, bago na sa Cebu Pacific, di ba? Seatbelt, seatbelt. Ow! Di ba? May mga ganun na tayo. Okay. Worldwide na yung video na yun, no? Nag-uuwi ka ng mga gamit sa hotel. Okay, yung iba, tamaan kayo. Towel ang inuuwi at bedsheet. Okay. Tumatawad ka sa department store na parang nasa palengke ka lang. Okay. Wala kang pinipili, Rustans, Landmark, Isitan. Tumatawad ka kahit saan. Cutex ang tawag mo sa nail polish. Colgate sa toothpaste. Ginagamit mong iyong mga daliri sa pagsukat ng tubig sa rice cooker. Hanggang ngayon, ganun ka pa rin. Lastly, no, nag-uuwi ka ng mga tira-tirang buto at tinik sa birthday party para ipakain kay Bantay at sa pusa mo. Okay? So marami tayong mga kultura, no? And a lot of us may misconception tayo pagdating sa kultura natin. Feeling natin pag common siya, normal na siya. Basta everybody's doing it, it's normal. Okay? We accept it as such, and we think there's nothing to it. It's not wrong. It's neutral. It's common. Everybody's doing it. So, malamang okay din siya. Okay? But what we want to do is open the scripture. Okay? And look at biblical principles. Compare natin sa kultura natin ngayon and try really to judge it objectively using our Bible. Sabi ni Evelyn Miranda Feliciano, one of the famous Christian sociologists, the Bible is not silent on values affecting a nation.
Yan yung, meron akong libro niya no, ni Evelyn Miranda, Filipino Values and Our Faith, where she talks about all the culture that we have in light of Scripture. No? So for 4 weeks, titingnan natin, number 1 is yung lusot, lakad, lagay. We'll look at it today. Next week, kanya-kanya. Okay, number 3, matsunurin. Number 4, ningas kugon. No? And this is what we'll look at for the next 4 weeks. Sabi nila, the way we think determines the way we act. Tama ba? Kung paano ka mag-isip, that's how you act. Right? They said that thoughts produces decisions. Dahil sa pag-iisip natin, it's how we make decisions. Decisions will produce action, and actions produces habits. Habits produce character, and character produces destiny. If we want to go to the right destination, ang pinaka-basic is our thought life. Ano ba yung nasa thoughts natin? Paano ba tayo mag-isip? How do we think? Because if the way we think, that's how we're going to live our lives. Therefore, kung naglalakad tayo with the way we thinking and the way we act, it leads to our destination. Napakasimple. Right? Itong subject ng lakad, lusot, at saka lagay, alam ko marami sa inyo nagkaroon na kayo ng episode sa traffic enforcer, sa MMDA, o sa police na nahuhuli kayo. Tama ba? Sino dito hindi pa kayo nahuhuli? Ever? Okay. Okay. Wow, babait ng mga tao dito. Okay. Wala kayong kotse, no? Anyway, one time, last year to, no? Drive ako sa EDSA, may mga kasama ako mga missionary at saka mga pastor. Nagmagandang loob ako, sinabay ko sila kasi bababa daw sila ng EDSA, sasakay sila ng MRT. So sabi ko, sige, from the fort, punta ako sa EDSA, sa McKinley. Pagkaliwa ko, binaba ko sila. Hindi ko alam na bawal pala magbaba doon ng mga pasahero, no? So pagkababa ko, hininto ako ng pulis, sabi niya, sir, alam niyo bang bawal dyan? Sabi ko, uy, sorry. Hindi ko sinasadya, hindi ko naman talaga alam. Patawad, please. Ayoko nang mag-seminar at saka di ba, pumunta pa para kunin yung lisensya ko. Ayaw. Sabi parang, hindi talaga pwede. So, medyo may nahihinta ko na ibang spirit sa kanya. So, sabi ko, nilabas ko na yung pastor card ko. Sabi ko, actually, pastor ako eh. Diyan ako sa Jesus is Lord. Okay. Diyan ako sa Victory, no? Diyan sa... babangon din ng Pilipinas. No? But, dyan ako sa Victory, no? Sabi, nung narinig niya na pastor ako, alam mo ano sabi niya? Sabi, pastor ka? Pastor ka pa man din. Di ba? You're breaking the rules, so wala akong magawa. Sabi ko, sige, tikitan mo na ako. Sabi ko, una, hinahagal ko pa. Huwag mo na akong tikitan, manong. Pagpe-pray na lang kita kung anong gusto mong prayer, ganyan. Pero talagang hindi, medyo mahina yung prayer power, no? So, ayaw niya, so tinikitan na lang niya ako. Sometimes we all fall to that, even as pastors. You try to take out your pastor's card or yung lisensya mo pagbukas, merong sino mang officer yan or chief dyan na nakatabi ng lisensya mo. In a way, we're trying to practice this. No? Lahat tayo dito, for sure. One way or the other. Mahilig tayo either lumusot, lakad, or maglagay. Okay, now, there's a story in the Bible na napaka Pinoy na Pinoy no, ang dating. We look at the life of Jacob. Jacob, bigyan ko ngayon ng background ni Jacob no, bago ko basahin yung kwento niya. Jacob, meron siyang tatay, pangalan Isaac. Si Isaac that time was getting old. Ngayon, pag tumatanda ka na at mamamatay ka na, ang ginagawa nila during the Old Testament days, up until now, the Jewish culture, what they do is they bless their kids. And when they say something and bless the kids, it's so powerful that it really comes to pass. Whatever prayer was made. So ngayon, si Isaac mamamatay na, narinig nung asawa na i-bless na si Esau. Si Esau, yung panganay, si Jacob, yung kambal niya, pero yung pangalawa. So, nung narinig nung nanay, si Rebecca, na i-bless na si Esau, sabi ni Rebecca, hindi pwede yan. Favorite ko si Jacob dapat ang i-bless. So, kailangan natin gumawa ng paraan. Pumunta siya kay Jacob, sabi niya kay Jacob, dadayain natin yung tatay mo. Akong bahala sa'yo. Lalakad kita. Okay? Kailangan lang, ito yung gawin mo. Okay? In Genesis 27, sabi niya, "Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father, just the way he likes it. Then take it to your father to eat so that he may give you his blessing before he dies." Okay. Jacob said to Rebekah, his mother, "But my brother Esau is a hairy man while I have smooth skin." In short, si Esau, do kambal sila, hindi sila identical. Si Esau, hairy, no? Mabalbon. Okay, ibig sabihin, tulad ko, pagka tinanggal ko to, may chest hairs ako. Okay? Na mga 3. Okay? Pero kay Esau marami, no? And he's really hairy.
Okay? And he smells like a real man. Yung amoy pawis. Okay? Mamantika. Okay? Laging pawis. Pag natutulog, hindi na naliligo. Parang ganun yung type, no? He's a hunter. He loves the wild. Si Jacob, medyo iba. Si Jacob, smooth skin. Maputi, nag-e-eskinol, naglo-lotion, nagko-cologne, nagpapagupit, nagpapaspa, di ba? Tapos kung bibili siya ng pagkain sa Unimart, okay, he doesn't go out and hunt. Alright? So, there's a big difference between both of them. So sabi ni Jacob, what if my father touches me? I would appear to be tricking him and would bring down a curse on myself rather than a blessing. So ano sabi ng nanay niya? My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me. They were deceiving. They were scheming so that Jacob could get the blessing. Okay. Anong tawag dito? Ito yung tinatawag na lakad. Nilalakad ngayon ng nanay ni Rebecca si Jacob para si Jacob makakuha ng blessing ni Isaac. Dahil pagka-bless si Isaac, bless din yung nanay. Favorite niya. Manok ko to eh. Di ba? This is what you call fixers. Okay? Sino sa inyo dito mahilig bumili sa mga fixer? Okay? Di ba pag nasa LTO ka, lisensya ka, may nakapaskil sa entrance, malaki. Bawal ang fixer. Tapos may bench dyan sa baba, nandoon nakaupo lahat ng fixer. Di ba? You know the scene, right? Okay? And may approach sa'yo na feeling mo, ang babait talaga ng mga Pilipino. Boss, tulungan na kita. Okay. Yung pala may patong lahat, yung fixers pala yon, di ba? Bawal pumasok ang fixer, pero pasok na pasok sila hanggang office, di ba? And so what happens is, pag nag-fixer tayo, may fixer tayo, nangyari is, nagbabayad tayo ng more, right? Bakit natin gusto magkaroon ng fixer sa buhay? Para shortcut. Yeah. Ang haba ng proseso, aantay ako, di ba? Tapos hindi ko maintindihan sa microphone, pag tinatawag na yung pangalan ko, okay? So, mas maganda ako may na-experience yun. Sa lahat ng pinuntahan kong government office. License, big job. Ako ba yun, di ba? So, kung may fixer, parang, pangalan mo yan, ikaw na, pumila ka na. Di ba? Sa totoo lang, pumipila ka pa rin. Pero gusto mo lang shortcut. Here's the problem with fixers. If you live your life always na may naglalakad sa'yo, just like Rebecca, no? Yung nanay, favorite eh. Ito yung curse ng favoritism, no? Sino sa inyo dito favorite? Huwag niyo taas kamay niyo. Negative tong sasabihin ko sa inyo. Okay? But if you're always the favorite, you always get the shortcuts in life, what happens? At the end of the day, you don't know anything.